So, hi Wow Life, another video, another share guys, another POV. So, ngayon guys, magbibigay lamang tayo ng point of view dito sa isang comment na binabasa ni Makagago sa kanyang unang content kay Kalinga Prab. Maraming nagsasabi na ang tinutukoy dito sa comment ay walang iba kundi ang EDSI. Pero syempre bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalinga Prab, at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. Grabe no, nasa Reddit pala, nasa Reddit o Reddit, how do you guys read it? Nandoon pala ang ibang mga beater sa Kalingap or sa EDSI. Doon pala sila naglalabas ng mga hinanaing, hinanakit at sama ng loob. Na kung tutuusin, wala namang dapat. May mga tao lang talaga na hindi matanggap ang success ng iba. So, ang comment ni Makagago, actually, yung comment na binabasa niya, 25 days ago, so medyo bago-bago pa lang, 'di ba? Parang isang buwan pa lang. So, ang sinasabi dito, sobrang cringe niyan. Ginagatasan mga OFW, ay yung word na ginagatasan yung mga OFW, hindi naman sila ganun kabobo para gagatasan, 'di ba? Kung ano man ang binigay or binahagi nila sa mga taong bias nila, yon ay heartily given. Hindi yun sila hinihingian at hindi yun puwersa, basta gusto nilang magbigay. Pinag-love team yung isang ka-team nila ng isang minor na babae na na-scout nila na naglalabada lang daw at nakayapak pag pumapasok ng school. So for me naman, sa sinasabing love team, though may age difference talaga sila, wala talagang problema akong nakikita kasi wala naman silang extra na mga ginagawang hindi maganda or uncomfortable ang isang Kalingap Angel or tayong manunood, 'di ba? Lalo na nga kung ang usaping EDSI very talaga limited edition talaga yung nila yung ipinapakita kung tutuusin. Although sa mga taong walang ibang nararamdaman kundi bitterness, inggit, inis, lahat ng nakikita niya dyan sa tao na yan, puro mali, 'di ba? Sabi dito, sobrang cringe ng content kasi halatang uncomfortable si girl pero need niyang sakyan mga hirit ng guy. So, ando naman yung kumbaga una, talagang yun naman yung yun naman talaga yung unang pagkakakilanlan. Ando naman talaga yung medyo nahihiya ka pa, 'di ba? Pero kahit naman na ganon, na andon yung uncomfortable ang babae, hindi naman nagtitake advantage ang key boys, 'di ba? Kumbaga, andyan din naman si Kalinga Prab, ginagay din nila hanggang sa mag-gain yung confidence, 'di ba? Pero need niya sakyan ng hirit ng guy, pero trip ng tita ko at nanay ko, kilig na kilig, Diyos ko. Buti pa yung mga nanay at tita mo dahil nakaka-appreciate. Ito, anak to na bitter. Diyos ko, even after calling out na grooming ang ginagawa nila, minor yung babae, 16 ata, then the guy is 29 ba? Parang gano'n na. Si Viancy at Ido na pag-aral na si girl, tapos ngayon sokmed si guy sa bagong school, medyo kisyong ito, nag-aral na si girl tapos kisyo ngayon, worried si guy sa bagong school ni girl dahil maraming makakakilala, sobrang binabakuran yung minor.
Napaka-bitter talaga yung nag-comment na to, kung sino man yan. Natural lang na mararamdaman ni Kalingap Ido yon. Kung sino man yung nasa katayuan ni Kalingap Ido, natural na mararamdaman niya yon dahil importante sa kanya si Viancy. Mahal niya si Viancy. Although, kahit ganun man yung nararamdaman niya kay Viancy, naghihintay naman siya ng tamang panahon. Hindi rin naman siya nagmamadali. Ang problema lang kay Makagago sa content niya noon, actually, binabasa or nagbabasa lang naman siya. Pero, medyo unfair lang kasi sa dami-dami, sa libo-libo ng mga magagandang comments about sa Kalingap and the rest, yung mga pinipili niyang mga binabasa niya is yung mga kakaiba at nakakalokang mga sinasabi talagang pinipili niya para magkaroon ng ingay talaga. Yun ang purpose talaga ni Makagago dyan. Pero yes, ayun na nga, ang EDSI na nga, ang ibig sabihin niya nga comment na yan, talaga namang umabot kayo sa Reddit, umabot ang mga bitter doon sa EDSI. Nakakaloka, pero sa tingin ko naman ay hindi naman matitinag yung EDSI dyan dahil sa sinasabi ng kung sino man to or dahil sa nai-content sila ni Makagago, dahil wala namang masama or never nag-take advantage ang Kalingap sa mga Kalingap Angels or ang K-Boys sa mga Kalingap Angels. They wait for the right time and hindi nila hinaharsh, di ba? Kaya nga may nagkatuluyan, may hindi, love team lang baga, parang nasa TV ba? Yung sa mga serye-serye, di ba? May mga magka-developan, may mga hindi kasi depende na yun sa dalawang tao. 'Di ba? Depende na lang 'yun sa kanilang dalawa, katulad ni Viancy at sa ni Kalingap Ido, depende na rin sa kanilang dalawa kung mararamdaman nila yung sinasabi nilang pagmamahal sa totoong buhay. And yes, finally, lalo na sa mga nakasubaybay sa EDSI, hindi na rin ma-deny talaga ni Kalingap Ido na talaga namang special si Viancy sa kanya. Pero hindi rin naman siya nagmamadali. Hindi rin siya nag-take advantage. Kung baga, hinay-hinay lang, di ba? Kalma lang, ganun lang yon. Pampagod vibes lang yung LT, nothing more, nothing less. Ngayon, sa tamang panahon, kung magkakagustuhan sila, so hindi naman nahawak siguro ni Kalingap Rab ang mga puso ng mga tinutulungan niya, lalo na kapag nasa tamang edad naman na, they know how to decide for themselves. 'Di ba? Ngayon, sa sinasabi dito, ay wala akong ibang nararamdaman kundi inis, inggit lang talaga, or basta nabubwisit lang talaga siguro sila sa EDSI. Nakikringe ganon, nawiwerduhan siguro sila sa ganyan. Well, in fact, in reality, meron talagang ganyang klaseng love life na medyo bata ang babae and may edad ang lalaki, 'di ba? Oo, mas marami pang matinding problema sa Pilipinas. Huwag niyong pag-aksayahan masyado ng panahon ang EDSI. Kasi si Kalingap Ido, marunong yang rumispito at hindi tinitake advantage niya si Viancy. Ganon lang yun. 'Di ba? Ang problema kasi, sumbong ng sumbong, pero si Makagago naman, pinipili talaga niya ang basahin yung mga kakaibang mga comment, 'di ba? Imagine niyo umabot sila sa Reddit, umabot sila doon sa chat PH ba yung ganyan. Doon sila umabot pala sila doon sila naglalabas ng sama ng loob. Anyways, matibay ang EDSI. Alam ni Kalingap Ido ang ginagawa niya, lalo na pagdating kay Viancy. Sa nakikita namin so far, lalo na sa mga nakasubaybay sa EDSI, walang pagsamantala ang ginagawa, 'di ba? Walang grooming or like katulad ng sinasabing bugaw. May bugaw ba na ginagawa ng sokmed sa sokmed, lantaran, sa publiko, 'di ba? So bugaw kasi usually ginagawa 'yun sa sikretong lugar, ganun. Walang ganyan. Hay nako. But anyways, let's wait and see kung sana hantong ang
mga bagay-bagay na to. Kung anong sasabihin ni Kalinga Prab sa isyong ito, magsasalita ba siya or hindi, di bali na, hindi naman worth it itong issue na to. Ang mahalaga, matatag si Kalinga Pido at si Beyonce, at sana hindi sila magpapa-apekto sa mga ganitong comment, and they will stick